Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Lalong gawing target sa sinking exercise ng nagpapatuloy na balikatan ang China-made na barko ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya. Ayon sa Philippine Navy, nagkataon lamang na ang naturang barko ang gagamitin sa military drill dahil luma na ito, kaya wala umanong dapat ipag-alala ang China. Nauna na ang kinwestiyon ng Beijing sa isang pahayagan sa Global Times ang planong ito ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagbabala rin ito na huwag ilagay sa red line ang kapayapaan at stability sa South China Sea dahil sa Pilipinas at pwersang galing sa labas. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan na ng Department of Information and Communication Technology o DICT katuwang ang iba pang law enforcement agencies kung saan ang galing at sino ang nagpakalat ng umano'y deepfake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig sa nasabing audio recording ang tila direktiba sa militar ni PBBM laban sa mga umaangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Napag-alaman naman at binigyan diin ng DICT na Artificial Intelligence o AI generated lamang ang nasabing viral deepfake audio. Posible anayang kasuhan ng paglabag sa cybercrime law kung sakaling matunton ang mga gumawa at nagpakalat nito. It is fake. It is not the President's voice. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatili sa 1,000 piso ang babayarang multa para sa illegal parking ng mga mahuhuling motorista. Ipinatigil na muna ni PBBM ang probisyon ng Joint Traffic Circular ng Metro Manila Council na itaas ang multa para sa illegal parking mula 1,000 hanggang 4,000 pesos. Naniniwala naman ang Pangulo na madadaan pa sa disiplina ang mga motorista at magkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa kinakaharap na problema sa trapiko sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenge. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Hataw Balita ngayon. Mabot na sa 103 ang bilang ng mga bayan at syudad na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan sa bansa bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon sa Task Force El Nino, mabot naman sa 3.94 billion pesos ang halaga ng pinsala ng matinding tagtuyot sa agrikultura sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng ahensya na prioridad ng Marcos administration ang water security o ang mapagkukunan ng tubig para may maayos pa ring irigasyon ng mga taniman sa bansa sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatiling sapat ang supply ng bigas kaya walang dapat ipag-alala ang mga Pilipino. Well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Hindi kailangan mag-alala ang tao. Yung mga area, sa katotohanan, yung mga area na may patubig, tumaas pa yung ating naging ani, yung tons per hectare natin. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Pangulong may nakitang sapat na dahilan ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office para irekomenda kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na i-revoke ang lisensya ng mga baril ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo,
hindi pinapayagan na ang isang gun holder ay may kinakaharap na kasong kriminal batay sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. So doon po sa Section 4G ay malinaw po doon na nakasaad na ang isang aplikante po ay dapat po ay hindi po siya currently accused in a pending criminal case na ang imposable penalty po ay 2 years. So doon po siya pumasok. At doon din po sa section na 26.1.5 ng Revised Implementing Rules and Guidelines po ng RA 10591 kung saan malinaw po doon na one of the legal disability for an individual po para matanggalan po siya ng pribilehiyo ay yung pong pagkakaroon po ng criminal case with imposable penalty of 2 years. Doon po pumasok yung kaso po ni Pastor Kibuloy and one other po. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Police Regional Office o Pro 11 na isang babaeng pasahero ng air truck ang sugatan matapos masabugan ng bomba sa National Highway sa Barangay JPL Laurel, Panabo City, Davao del Norte, malapit sa border ng Davao City. Ayon sa Pro 11, nasa kritikal na kondisyon ng biktima at kasalukuyan pang ginagamot sa ospital. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, inagisa umano ng bomba ang naturang truck. Agad namang nagsagawa ng border checkpoint ng PNP at hinikpitan ng seguridad sa lugar. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa pagpapasabog ng bomba. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ng 14 na volcanic earthquake, kabilang ang 4 na volcanic tremors sa Taal Volcano. Kahapon, April 24, sinabi ng ahensya na nasa pinakabagong bulletin nito, tumagal ang nasabing mga lindol ng 2 hanggang 3 minuto. Nagbuga rin ito ng 3,504 na tonelada ng sulfur dioxide noong April 22, habang ang mahinang pagsingaw ay umabot naman ng 600 na metro ang taas. Nananatili naman nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Hataw Balita ngayon. Good morning, Bert. Sa mga headline nga natin, itong peke na audio ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-u-audio ng maling impormasyon at medyo delikado ito pagka paniniwalaan, especially ng bansang China, itong audio ni Pangulong Marcos na ngayon nga ay iniimbestigahan na ng DICT at sana nga ay matunton kung sino man ang nagpapakalat nito dahil delikado itong pagpapalabas nitong peking audio ng ating Pangulo, Bert. Yes, amigo Sherwin, with the emergence o paglabas nitong AI or Artificial Intelligence, ginagamit naman ito ng mga masasama sa ikapapahamak. Dahil hindi ito simple itong ginagawa nilang ito. Talagang dapat ito ay matukoy at matuntun ito kung sino gumagawa nito. Dahil ito ay magdudulot ng kaguluhan sa dalawang bansa. At ito ay dapat nating maiwasan. Kaya itong mga lumalabas nito, halimbawa itong artificial intelligence, dapat ito magamit sa mabuti ito . Pero siyempre, ang iba ay ginagamit ito sa hindi mabuti, sa masama, na maaaring kapahamak ng maraming tao, amigo Sherwin. Tama ka dyan, Bert. Yung mga makabagong teknolohiya naman talagang kapakipakinabang. Marami naman talagang mabuti na maitutulong yan. Lamang pagka nga ginawa sa hindi maganda, maaaring makapagpahamak din. Kagaya nga nitong peking audio na lumabas at kumakalat ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa bansang China. Lalo na't alam naman natin na talagang itong issue sa West Philippine Sea talagang mainit, lalo na at meron tayong balikatan exercise na ginagawa ngayon dito sa ating bansa, Bert. Yes, amigo Sherwin. Siyempre, hoping tayo na magkaroon ng magandang kasunduan para walang gulo, walang gera. Dapat mapag-usapan na lang para sa ikaayos ng dalawang bansa. Amigo. Oo, at matagal naman ng ginagawa ng ating pamahalaan yung diplomasya na pakipag-usap nga dito sa bansang China.
Posible umanong ilabas ngayong linggo ang desisyon ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbilla sa rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office o FEO na i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ Líder Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mangyayari ito kung matatapos ang ginagawang review ng legal ni Chief PNP. Sa oras na maaprubahan ni General Marbilla ang rekomendasyon, magiging loose firearms na ang mga hawak na baril ni Quiboloy. Bibigyan naman siya o ang kanyang mga kamag-anak o abogado ng 6 na buwan para isurrender sa PNP ang naturang mga baril. I don't want to preempt po yung magiging decision po ng PNP, but ang GPNP po natin ay pag-aaralan po ito. May mga legal officers po ng GPNP at malinaw naman po na may basehan po itong recommendation po ng FEO. But intayin po natin yung formal na pagpirma po ng ating GPNP. And hopefully within the week po ay lalabas po yung approved decision po ng ating GPNP. Naniniwala ang isang dating senador at dating Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization na magiging malaking tulong para sa mga magsasaka kung direkta nang bibili ng mga agricultural product ang national at local government. Daang-daang bilyong piso niya ang budget ng pamahalaan sa pagbili ng pagkain taon-taon. Samantala, nagsimula naman kahapon ang Sumilang Festival sa bayan ng Silang, Cavite, kung saan tampok ang ilang mga kagamitan at produktong agrikultura. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon! Malaki ang inilalaang pondo ng pamahalaan sa pagbili ng mga pagkain gaya ng pangayuda sa mga nasalanta ng sakuna at maging sa mga nasa bilangguan. 200 bilyong pisong halaga ng pagkain ang binibili taon-taon ng government agencies. Yung Bucor halimbawa, 2 billion sa isang taon ang binibiling pagkain, budget nila sa food. Bakit hindi laan yung 10% o 200 million direktang bilhin na wala ng public bidding para sa mga magsasaka? Sa ganitong paraan, hindi na magiging problema pa kung kaninong ibebenta ang mga produktong agrikultura. At ngayong apektado ng El Nino ang karamihan ng magsasaka, para kay dating senador at dating Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization Francis Kiko Pangilinan, dapat din niya na mabigyan ng konsiderasyon ang mga magsasaka sa mababahagian ng ayuda. Dapat ma-implementa rin itong Food or Cash for Work program. Kung maaari, yung ating mga pamahalang lokal at yung ibang mga ahensya ng pamahalaan, yung pagdole, yung pagpapatupad ng tupad, yung implementation ng tupad, ay magkaroon ng special consideration sa mga magsasaka, yung mga farm workers, para talagang bagsak ang kanilang kita at ani dahil sa El Nino. So doon ilaan yung tupad, yung AX para makadagdag din sa panggastos ng ating mga magsasaka araw-araw. Isa pa niya sa maaaring magbigay ng tulong sa mga magsasaka ang National Irrigation Administration o NIA dahil po pwede din niya itong kumuha ng mga magsasaka bilang trabahador. Merong repair and rehab yan, budget. Malaking halaga yan para yung mga kanal, yung mga irrigation system na may maintain. Dapat pagka ni-repair at maintain, ang kunin nilang mga trabahador ay yung mga farmer na napinsala ng El Nino para meron pa rin kinikita. Cash for Work program. Samantala, nagsimula naman kanina ang Sumilang Festival sa bayan ng Silang, Cavite, kung saan tampok ang iba't ibang agriculture products at equipment sa maaaring magamit ng ating mga magsasaka. Layon ng ganitong pagdiriwang na mabigyang importansya at suporta ang mga magsasaka sa bayan ng Silang, Cavite. Napakalaga po namin itong ganitong mga pagdiriwang kasi dito parang ang sasaka na katulad namin nagkagayon ng prioridad. Nagkakaroon kami ng nabibigyan kami ng mga grasya na galing sa ating gobyerno lalo sa ating pamahalang bayan. Ramdam din ng magsasaka gaya ni Filimon Reyes ang pagtama ng El Nino sa kanilang taniman. Opo, gawa ng mainit. Maraming halaman, hindi nakakalaki. Lalo pinya. Pagka walang ulan, hindi nalaki bunga ng pinya. Mga saging, ganun din. Sana po sa ating nasa pamahalaan ay magkaroon ng suporta ang katulad namin maliit na magsasaka
Pagkat hindi po namin kayang suportahan para sa amin lang. Una-una ang aming mga inaani, wala kaming mga pagdalahan. Nasisira ang iba dahil sa maliliit lang siya, hindi kulang sa tubig. Laman din ng naturang programa ay ang paglagda ng lokal na pamahalaan sa Memorandum of Understanding katuwang ang Department of Agriculture para sa modernisasyon sa pamamagitan ng innovative local agriculture. Ngayon, mamimigay tayo ng tulong, iba't ibang tulong sa mga magsasaka worth 12.6 million pesos. Kasama yung crop insurance from DA na worth 1.6 million pesos yung ibibigay natin. So, sana makatulong kahit papaano para maibsan yung epekto ng El Nino. Tatagal naman hanggang sa Sabado, April 27 ang Sumilang Festival sa Bayan ng Silang. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinagawa noong Martes sa probinsya ng Sorsogon ng kauna-unahang joint field visits ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasamang National Advisory Council at National Technical Working Group. Naging lundo ng nasabing pagpupulong ang pagpapalakas ng Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Magtutulong-tulong na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas pa ang programa ng gobyerno na Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang naging lundo ng pag-uusap sa isinagawang kauna-unahang joint field visits ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang National Advisory Council at National Technical Working Group sa probinsya ng Sorsogon noong Martes, April 23. Sa harap ng mga opisyal ng DSWD Region 5 at mga coordinator ng 4Ps program sa Bicol, dito inilatag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang maaari pang mga intervention na maitutulong sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ano po ba ang pwedeng gawin dito po sa mga 4Ps beneficiaries natin? Hindi lamang ng DSWD kundi yung ating mga national government agency as members of the National Advisory Council. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung DepEd, yung ating Department of Agriculture, may mga collaboration po tayo dyan. Simula kahapon April 24, nag-umpisa na rin ang simultaneous field visit sa probinsya ng Sorsogon ng mga ahensya ng gobyerno sa iba't ibang munisipalidad upang malaman ang pangangailangan at mga issue na may kinalaman sa mga programa ng DSWD, lalo na ang 4Ps. Magkakaroon din ng dialogo ang mga government agency gaya ng Department of Education at Department of Agriculture sa mga school heads at barangay officials kaugnay sa mga pangangailangan at kasalukuyang kalagayan ng mga benepisyaryo ng 4P sa kanilang mga lugar. Samantala, naging tampok din sa naturang aktibidad ang kwento ng tagumpay ng mga naging benepisyaryo ng 4Ps. Sa datos ng DSWD, ang Bicol Region ang may pinakamaraming benepisyaryo ng 4P sa bansa, kung saan aabot sa mahigit 400,000 Bicolano ang beneficiaries ng naturang programa. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Inaresto ng mga otoridad ang 27 individual matapos maaktuhang nagnanakaw ng cable wire ng isang telco company sa Davao City. Ayon sa Davao City Police, kabilang ang mga ito sa isang organisadong grupo na ang pakay ay magnakaw ng mga cable wire para ibenta sa junk shop. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakakulong na ang 27 suspect sa Davao City matapos mahuli sa aktong nagnanakaw ng mga copper cable wires ng isang telecommunications company sa MacArthur Highway Corner, Quimpo Boulevard, Davao City, bandang 1:00 ng madaling araw nitong Lunes, April 22. Nakuha sa mga suspect ang 20 kilo na copper cable wires at cutting materials tulad ng bolt cutter, lagari, hard hat at bara de cabra. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang L3 van at truck na kanilang getaway at storage vehicle. Bago pa nahuli ang mga suspect, marami nang natatanggap na reklamo ang mga pulis sa mga nawawalang cable wires o kable ng kuryente sa lungsod. Umabot na anya sa halos 1 milyong piso ang kanilang ninakaw na wires na kanilang binebenta naman sa junk shop o sinusunog muna ang copper wire. Kahapon, April 24, kinasuhan na ng theft ng korte sa Davao City ang mga suspect.
Ayon sa Davao City Police, kabilang ang mga ito sa isang organisadong grupo. 13 sa mga nahuli ang mga taga-Maynila. Posible rin na may ibang kasamahan pa sila. Organized group ito, ma'am, no? And then yung worth ng ninakaw nila, ma'am, is umabot ng milyones, ma'am, no? Based sa information and complaint received by the Davao City Police Office, na nanakaw is caught in the act, at yung iba is may hinawakan ng mga ninakaw ng mga wires. Depensa naman ng mga sospek, hindi raw nila alam na bawal ang kanilang ginagawang pagpuputol ng kable. Di naman po namin alam na nakaw yun, ma'am. Inibita lang po kami para magtrabaho dito. Wala po kaming plano, ma'am. Ikakarga lang po namin, tapos sasahuran po kami. Sila na pong bahala doon. Pull out daw po kami ng kable po. Doon daw po sa truck isasampa. May sumaway po nung una. Tapos nung sumaway po, yun na po, doon na po kami na wala po talaga po kaming alaman. 4 days pa lang po kami dito. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung anong grupo ang kinabibilangan ng mga suspect. Nananawagan naman ang Davao City PNP sa publiko na magsumbong sa pulis kung may alam sila mga nawawalang cable wires o kable ng kuryente. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Naghahanda ang Estados Unidos ng $1 bilyong na military aid package na ibibigay sa bansang Ukraine. Ito ang umahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita Ngayon. Naghahanda na ang Estados Unidos upang makapagpadala ng $1 billion na military aid para sa Ukraine. Magmumula ang pondong ito sa Ukraine-Israel bill kung saan may nakatalagang $95 billion na mapupunta para sa military aid ng mga bansang Ukraine, Israel, Taiwan at sa iba pang bansa sa Indo-Pacific na kaalyado ng United States. Kasama sa mga makukuha ng Ukraine sa package na ito ay mga sasakyan, Stinger air defense ammunitions, bala para sa mga high-mobility artillery rocket systems, 155mm artillery ammunitions, TOW at Javelin anti-tank munitions at iba pang mga gamit para sa digmaan. Sa pamamagitan din ng batas na ito, maaari nang ilipat sa Kyiv na sentro ng Ukraine ang Army Tactical Missile System o ATACMS na aabot sa 190 miles ang range. Nakasaad din sa nasabing batas na bilyon-bilyong dolyar ang nakalaan upang punan ang mga kakulangan sa armas sa Ukraine, kabilang na ang transportasyon at mga gastos administratibo. Dinagdagan din nito ng $8 bilyong ang Presidential Drawdown Authority na nagbigay karapatan sa presidente na maglipat ng $11.9 billion worth ng sobrang armas mula sa estados kapag may emergency kahit walang congressional approval. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang North Korea sa United States at sa mga kaalyado nito na malalagay ang kanilang sitwasyon sa panganib dahil sa patuloy na banta nila sa seguridad ng bansa. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita Ngayon. Muling binalaan ni Kim Yo-jong ang makapangyarihang kapatid na babae ni North Korean leader Kim Jong-un ang Estados Unidos at mga kaalyado nito na malalagay sila sa panganib kung patuloy na magbabanta sa Pyongyang sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng military exercises sa rehiyon ang kanilang alyansa. Dagdag pa nito, patuloy na bubuo ng napakalaki at pinakamalakas na kapangyarihang militar ang bansa upang maprotektahan ang soberenya at kapayapaan sa rehiyon. Ang patuloy na pagsasagawa ng military drills ng Estados Unidos, Japan at South Korea ang dahilan umano ng tensyon sa rehiyon. Binanggit din nito na ang ilang military exercise ay naglalayong gumawa ng isang senaryo ng digmaang nuklear laban sa North Korea. Ayon sa kanya, kung ang South Korea ay maglakas loob na gumamit ng mga armas laban sa North, ay kaagad na matatalo ito. Imelda Andrada, humahataw sa Balita
ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi makapaniwala ang mga otoridad ng United Nations matapos na madiskubre ang daang-daang mga labi ng tao sa medical facility sa Gaza. Ito ang mahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita ngayon. Horrified. Ito ang naging reaksyon ng United Nations o UN Rights Chief Volker Turk matapos madiskubre ang daan-daang mga labi ng nasawing hostages sa Nasser at Al-Shifa Medical Facilities sa Gaza. Naalarma ang mga otoridad ng UN kabilang na si Ravina Shamdasani, spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights. Ayon kay Shamdasani, hindi ito makatarungan at isa itong serious violation of international human rights at humanitarian law dahil nakitaan ang mga ilang mga bangkay na nakatali pa ang mga kamay. Dagdag pa rito, ilan sa mga bangkay na natagpuan ay nalibing sa ilalim ng mga basura kung saan ilan sa mga ito ay mga babae at mga matatanda. Kinumpirma ng Gaza's Hamas-run Civil Emergency Service noong Martes, Abril 23 na hindi bababa sa 300 ang nakitang mga labi ng tao. Sinabi naman ni Shamdasani na iimbestigahan ito ng United Nations. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Kasalukuyan, meron kami nang monitor na makakapal na ulap sa may bandang sa may Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. At dahil dito, maaari po makaranas po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang nakakapekto sa ating bansa, itong easterlies at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Itong ITCZ ay naapektuhan itong Southern Mindanao, samantala itong easterlies ay naapektuhan ang lalabing bahagi ng ating bansa. Wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din po sa may dagat Pasipiko. Ang araw po sisikat mamaya po ang 5:37 ng umaga. Ang araw lulubog naman mamaya pong 6:12 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagpaalala ang Philippine Coast Guard o PCG na maging mapagmasid lalo na kapag lalangoy sa dagat dahil sa panganib na maaaring maidulot ng marine wildlife gaya ng pagi sa kargatang sakop ng barangay Bakong-Bakong, Gazan, Marinduque. Isang individual na pinaniniwala ang nalason ng stingray o pagi ang nasagip ng mga tauhan ng PCG at Gazan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO nitong Miyerkules, April 24. Matapos na matanggap ang ulat, agad na rumesponde ang mga otoridad sa lugar ng insidente. Nabigyan naman ng paunang lunas ng PCG personnel ang biktima bago ito nadala sa ospital para sa kinakailangang atensyong medikal. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Philippine Coast Guard sa nangyaring alisyon o pagbangga ng isang barko sa isa pang sasakyang pandagat sa Mabini, Batangas. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, Maritime Casualty Investigation Service of Maritime Safety Service Unit at Port State Control in Southern Tagalog sa nangyaring alisyon incident o pagbangga ng isang barko sa karagatang sakop ng Barangay Saduan, Mabini, Batangas noong Lunes, April 22. Ayon sa statement na nakalap sa isinagawang investigasyon, nangyari ang alisyon insidente ang isang motor tanker na Oak Express ay pinaniniwalaang magdadak sa lander pier nang mabangga ito ng motor vessel na MV Everwind 11. Sa nangyaring aksidente, nagkaroon ng dents, scratches at puncture sa port quarter platings ng motor tanker.
Samantala, bench tension post, railings at hatch cover arm naman ang natamong sira sa port o left side ng motor vessel. Isa naman sa tinitignan na dahilan ay ang malakas na sea current at hangin kung saan nahihirapan sa maneuvering ang naturang motor vessel. Sa kasalukuyan ay wala namang naitalang oil spill sa parehong barko. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Umabot na sa mahigit 3,000 hektarya ng palayan ang napinsala sa isla ng Masbate dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino phenomenon. Sa tala ng Masbate Provincial Agriculture Office, 10 munisipalidad na ang apektado ng drought dahil sa matinding init. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Batay sa tala ng Masbate Provincial Agriculture Office, umabot na sa 3,400 hektarang taniman ng palay ang napinsala dulot ng nararanasang drought na epekto ng El Nino phenomenon. Nakapagpasa na ang 10 munisipalidad ng pinsala sa kanilang mga palayan. Kabilang na rito ang mga bayan ng POV Corpus, Esperanza, Kawayan, Tuson, Kataingan, Placer, Masbate City, Batuan sa isla ng Ticao, San Pascual at Claveria naman sa isla ng Burias. Tinatayang nasa mahigit 14,000 hektarang sakahan ang nataniman sa panahon ng dry season mula buwan ng Setyembre 2023 hanggang March 2024. Pero dahil sa kakulangan ng pag-ulan sa isla, libu-libong hektarya na ang napinsala ang mga aning palaya. Nasa mahigit 3,600 magsasaka na ang apektado ang kabuhayan sa probinsya ng Masbate. Tiniyak ng Masbate Provincial Agriculture na magkakaroon ng pagbaba o production loss sa aanihing palay ngayong panahon na ng anihana. Yes po, bababa ang production ng palay ngayong season na to. Hindi lang naman sa atin sa Masbate, parang entire country naman na affected ng El Nino ay bababa talaga. Inaasahan natin yan na bababa. Pero meron namang mga interventions na binibigay ang Agriculture Agency para po matugunan yung ganyan. Iba't ibang interventions na ang inilalaan ng ahensya upang mabawasan ang pinsalang maidudulot pa ng nararanasang init ng panahon sa probinsya. May high value seeds din naman o leafy vegetable na pinamamahagi ang Agriculture Office na pwedeng maani sa loob ng mahigit 1 buwan habang hinihintay ang pag-aani ng tanim na palaya. Aside from itatanim mo ay rice, pinopromote na din po namin yung diversification ng crops. Para kasi siyempre 3 to 4 months yung rice, medyo mahaba-haba po yun kung iintayin ng farmers yung buong duration na yun. So, sinasabayan natin yun ng mga cash crop or yung mga vegetables na within 45 days, pwede na nilang ma-harvest and ibenta po. And other like mga leafy vegetables, mga fruit vegetables. So, kasabay po yun sa binibigay natin. So, may mga libreng seeds po tayo ng vegetables dito. Ayon pa sa Masbate Provincial Agriculture Office, madaragdagan pa mga lugar na napinsala ng nararanasan drought. Sa ngayon, nangangalap pa ng datos sa damage report ang Masbate Provincial Agriculture Office kung ilang magsasaka at palayan sa kabuuan ang apektado na ng matinding init at kakapusan ng tubig ulan sa lalawigan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Inunita ng Department of Health ang 50th anniversary ng World Immunization Week. Target ng kagawaran ng kalusugan na maabot ang 95% na coverage sa mga batang edad 0 to 12 months sa vaccination program ng DOH ngayong taon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon! Simula kahapon, April 24 hanggang April 30, magsasagawa ang Department of Health o DOH ng World Immunization Week kaugnay ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng World Immunization Week. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, batay sa karanasan sa bansa nitong nakalipas na COVID-19 pandemic, kung hindi dahil sa nagawang tulong ng bakuna, marahil ay mas marami pa ang nahawa at namatay sa sakit. At para maiwasan ang iba't ibang sakit lalo na sa mga bata, panawagan ng DOH ay pabakunahan na ang 95% ng mga batang edad 0 to 12 months para wag silang magkasakit, lalo pa ngayong matindi ang init ng panahon. 95% dapat ng lahat ng 0 to 12 months old na kabataan sa buong Pilipinas ay mabakunahan.
Ito po ay isang scientific target. Ibig sabihin, inistima po ng ating mga eksperto kung ano po yung porsyento ng populasyon ng mga kabataan na kailangan pakunahan para ma-reach natin yung tinatawag na herd immunity kabataan. Kahit kung hindi na nabakunahan yung 5% ng populasyon ng mga batang yun, dala-dala na sila forward tayo. Walang transmission ng sakit. Samantala, ilan naman sa problema ng DOH, may mga magulang na takot sa mapabakunahan ang anak nila. Ang iba naman ay dahil sa pangamba sa side effect. Meron namang hindi mabakunahan dahil malayo. Pakiusap ng DOH sa mga local at provincial government na tulungan sila kung maaari ay magkaroon ng libreng sakay lalo na sa mga malalayong lugar para makinabang sila sa bakuna. Kami po ay nagsagawa ng iba't ibang surveys through the years. And we found in this recent survey na almost 20% ng mga magulang ay wala sa kanilang mga tahanan kapag sila ay pinapasyalan para pakunahan ng mga bata. Around 15%, nandun pa rin sila dun sa punto na hesitant silang pabakunahan ng kanilang mga anak dahil sa apparently naniniwala silang may masamang epekto ang bakuna. Kaya ito pong mga ganitong klaseng pagkakataon, gusto nating itaas ang antas ng kaalaman, tamang impormasyon, ligtas, very safe ang ating mga bakuna na binibigay sa ating kabataan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang estado ng iba't ibang mga kumpanya sa buong mundo. Kasama na dito ang Chapanda, Huawei, Spotify at Amazon. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Nakakita ang Chinese bubble tea chain na Sichuan Baijiao Baidao o Chapanda ng pagbaba na 38% sa unang trading day nito sa Hong Kong. Sa kabila ng ito ang pinakamalaking initial public offering o IPO ng syudad sa 2024. Inaasahan ng kumpanya na siyang ikatlong pinakamalaking retail na freshly made tea sa China na magagamit nito ang pondo mula sa IPO sa paglago ng 8,000 stores nito. Ipinakikita nito ang katamlayan sa Chinese stock market. Mabilis namang lumalago ang sales ng Huawei sa China, kung saan baka malagpasan ng 70% na sales growth nila ang naitalang benta ng Apple na bumaba naman sa 19%. Hinahamon ng Huawei ang Apple sa gitna ng US-China tensions. Dahil dito, nagkakaroon din ng mga katanungan patungkol sa access ng Huawei sa advanced chips sa Estados Unidos sa kabila ng restrictions. Samantala, lumago rin ang kita ng Spotify kung saan kauna-unahang pagkakataon lumagpas ang kanilang sales sa 1 billion euros dahil sa pagbabawas sa gastos sa marketing. Layunin ng kanilang Chief Executive Officer na si Daniel Leck na ibalik ang ilang marketing spending sa taon dahil may masyadong malaki ang naging cutback sa ilang areas, gaya ng pagkawala ng monthly active user forecast. Sa kabila nito, nakakakita ng 28% na revenue increase at 8% ng pagtaas sa presyo ng shares sa pre-market trading ang kumpanya. Sa ibang mga balita naman, naglunsad ang Amazon ng bagong delivery subscription para sa US Prime members at SNAP benefit participants. Magbabayad ang users ng $9.99 kada buwan para sa unlimited deliveries sa orders na halagang $35 pataas sa ilang mga retailer. Ginagawa ito ng Amazon para mapalawak pa ang fresh food sector nila at makipagsabayan sa ibang mga services gaya ng Walmart at Target. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ilan sa ating mga kababayan mula sa Queensland, Australia ang binigyang parangal sa idinaos na Queensland Filipino Excellence Awards 2024 sa Brisbane, Australia. Ito ang humahataw na balita ni Maeve Yandog. Hataw Balita ngayon. Binigyang parangal sa iba't ibang larangan ating mga kababayan mula sa Queensland, Australia sa Queensland Filipino Excellence Awards 2024 noong linggo, April 21. Una itong tinawag na Queensland Filipino Women's Achievement Award o QFWAA na pinasimulan ng Philippine Consular Office noong taong 2000 upang labanan ang mga negatibong pananaw tungkol sa mga Pilipina sa nabanggit na lugar.
Sa panunungkulan naman ni Honorary Consul Attorney Cheryl Gabutero, ginawang mas inclusive ang QFEA ngayong taon. Under my initiative and a tenure, we decided to change that to be all-inclusive of all genders, to really celebrate all Filipinos in Queensland. So our role here is instrumental in supporting QFEA at all times. Umabot sa 64 ang nominees ngayong taon at binigyan ng mga Certificate of Recognition bilang pagkilala sa kanilang mga achievement and contributions. Sinuri ng mga non-Filipino judges ang mga nominees base sa kanilang mataas na pamantayan at positibong kontribusyon sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakakuha ng Excellence Awards ay sina Dr. Louisa Parkinson para sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics, Imelda Kateb para sa Business, Industry and Commerce, Alex Salvador para sa Arts and Culture, George William Neal para sa Sports, at sa entertainment naman ay si Daniel Malyari. Kasama rin sa awardee sina Mena Teresa Edmonstone para sa Community Service. At sa Youth Leadership ay si Louie Galman. Ang mga nanalo sa bawat category ay tumanggap ng trophies na sumisimbolo sa agong. Ang agong ay isang traditional musical instrument na gamit ng mga Maguindanao, Maranao at Tausug people at sumisimbolo sa talento, tibay at kakayahang mag-improvise, mga katangian na makikita sa mga nominee at awardees mula sa Queensland. Nasa 400 naman ang attendees ng event na ginanap sa Brisbane City Hall. Kabilang sa mga special guests si Her Excellency Philippine Ambassador Maria Helen de la Vega, Brisbane Lord Mayor na si Adrian Schooner, at Queensland Leader of the Opposition David Crisafulli. Because here in Queensland, we have 76,000 Filipinos who have positively contributed to the Queensland development as well. And nag-uumpisa pa lang po ito. We can expect more of this positive trajectory in the future between the Filipinos and the community here in Queensland. What they contribute to our local business community as well. So there's some great entrepreneurs that have come from the Filipino community, and we celebrate that tonight. But also those opportunity for economic ties, and increasingly we're looking to our friends in the Asian region, and the friendship between the Philippines and Australia is amongst the best friendships that we have. Bukod naman sa Excellence Awards na isinasagawa kada 5 taon, may nakaplano na rin na ilang inisyatibo ang Consulate Office upang maabot ang marami pa nating mga kababayan sa estado ng Queensland. In 2 months' time, we also have our consulate initiative to intermingle small businesses in hospitality. 2 months thereafter, we are going to target domestic violence in our community. And then later on the 3rd or 4th quarter, we are working with Destiny Rescue. Under my tenure, we're going up north to meet the community, especially in the regions. Our Filipino workers, they need that recognition, and our office is here to always ensure their safety and employment fair rights. Kasama rin sa inisyatibo ng Philippine Consulate Office na pagtibayin ang economic ties sa pagitan ng Queensland at Pilipinas. Back in March, when our President Bongbong Marcos was here, there was unilateral agreements, bilateral agreements between private sector and the government. More than tallying more than 70 million contribution between the two countries. Hindi rin mawawala ang ilan sa mga performance mula sa ating mga kababayan at maipakita ang kanilang talento sa pag-awit, traditional dance presentation at musical instrument. Mavian Dog, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging makasalita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isaias Kapitulo 57, talatang 2. Siya'y nanasok sa kapayapaan. Sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat tumalakad sa kanyang katwiran. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Shervin Kulubong.
At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, April 25, 2024. Mula naman dito sa Pilipinas, Taytay Rizal, ako po si Bert Cerudo. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.